Good evening. May the Holy Spirit come upon us today so that we will have a deeper understanding of God's will as exemplified in the readings. To the Gospel from St. Matthew, chapter 15, 29 to 37. Great crowds went to Jesus, bringing with them the sick. And the crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, and the blind able to see. And they glorified the God of Israel. That is the main point. Then the second narrative was about the multiplication of the loaves. From 7 loaves and a few fish, several thousand people were fed and were satisfied. Yung sobra, 7 baskets full. This is the only narrative that is recounted by Matthew, Mark, Luke, and John at the same time. And so, the main point of the multiplication of the loaves is so that they might glorify the God of Israel. Pero sa ibang gospel, hinahanap na nila si Jesus. Saan na ba yung carpenter from Galilee na nagpaparami ng tinapay? Gawin nating hari para hindi na tayo magtatrabaho. That is not the point. So many of us also would like miracles kaagad. Miracle is there. You sow, you will reap. And so, last Saturday, we had a mass for the sick. Si Father Jerry Orbosana, may miscommunication. There were more than 40 cancer patients and their caregivers. Then we had the prayed over, hindi ako. Okay. May laying on of hands. This is what we would like to do. Yung dapat tanggalin na yung gusto ng mga Pilipino, yung magic, ang kanilang faith. Okay? Punta ka kay Suarez, namatay na yon. Punta ka sa ibang mga healers, padasal ka doon, tapos gagaling ka na. I would like to recount also, apart from telling you na may milagro na mapapakain natin lahat yung Pilipino. Maraming nagugutom. 1 out of 3 children are stunted, bansot. Nagiging parang duwende. Kulang sa pagkain. Bakit? Nagtatapon din tayo ng kung saan-saan. Tsaka walang social justice. May iilan na bilyonaryo. Sila lang yung mayaman doon. Kasama sa gospel ngayon yan. But our message was not only to be healed. There were 2, hindi ko na pinagdasal. May healing power ata ako dahil 3-4 na yung nasa ICU, nag-coma. Nabuhay pa I was the most surprised dahil makasalanan naman ako. Dinidinig ng Panginoon. Nag-pray over ko yung isa. Kausap na ako ng doktor dahil ayaw ng mga anak na sila ang bubunot para titigil na yung makina. Indian pa yung doktor sa Chicago. Sabi ko, wag. Dasalan natin. Nilipat nila sa isang hospital. Nabuhay pa ng 4-5 years. Ito naman ang point ko. Yung anak, after many years, coma din. Nagdaan din ako sa Chicago. Pinagdasal ko. Nabuhay uli.
Kaya lang, yung ama na una, mga 5 years pa nabuhay, yung si Willie, pasaway kasi, di nabuhay. Sigarilyo uli, inom uli, ay 1 taon lang, namatay na uli. Eh, hindi ko nadadasalin yun, hindi nagbabago ng buhay. Yun ang point namin sa Mass. Tutuloy natin yan. Minsan si Father Jerry ang pamisahin natin, minsan yung ibang mga healing priest, pero ito ang i-share ko in relation with the gospel and the readings today. Na hindi pwedeng i-heal ka pagkatapos hindi ka magbabago ng pamumuhay mo. Kagaya ni Willie. Sandali lang na buhay. Nag-ingat pa yon, baka ilang taon pang, maraming taon pang mabubuhay. Yan. So ang akin, yung pagbabago ng buhay, dahil mayroon si Alex, nag-share. Tinaningan ang buhay. Sabi ng doktor, maghanda-handa ka na dahil sandali na lang. Ilang taon na yon, buhay pa siya. Nagbago ng buhay. Walang Suarez na nag-lay ng hands, walang. Yan si Vidin, sabi niya, namatay na siya. Yung parang si Father Chor Bernal, na parang life after life ang nangyayari. Wala rin nag-lay hands. Pero, nabigyan sila ng gift of healing. Hindi naman nila inaabuso. Without delaying on of hands with priest. Nagbago ng buhay. Kaya kung sino man dito sa aming healing mass, ang sa amin, mag-ingat ka kung pinapagaling ka, magbago ka ng pamumuhay mo. Kaya pinapakain din namin ng organic. Kasi ang trabaho ko, ministry for the integrity of creation. Healthy soil, healthy planet, healthy human beings. So organic ang pinapakain namin pagkatapos. Pero itong magbago ka ng buhay mo, kaya ka minilagruhan ng Panginoon eh. So, magdasal tayo ngayon. Na huwag nating utusan yung Panginoon. Oh, nag-9 First Fridays na ako. Bigay mo sa akin yung aking hinihiling. Sino ka? Panginoon yan. Whether you are healed or not, Panginoon mo pa rin yan. Tanggapin mo lahat ang kanyang sinasabi. Tapos yung Panginoong ito ang nagsasabi na pinagaling kita. Paglingkuran mo yung iyong, lalo na yung mga naguguto. Yun din ang pagbabago na kailangan nating gawin. Nakakalimutan natin ang Diyos pagkatapos magmilagro, balik tayo sa dating ugali. Panalangin din natin na magmilagro din. May isang kwento kasi na ito ang sasabihin ko sa inyo. Wala sa Bible, pero nasa tradisyon na sabay yung milagro, na talagang dumami yung tinapay, pero yung iba, naantig ang damdamin, binuksan yung kanilang mga baon, pinabigay din. Milagro din yon. Ang sabi ng isang saint, nakalimutan ko na kung sino. Nasa dyaryo lang. 30% ng bigas natin nasa salaula. Minsan kukuha tayo ng maraming bigas, ay kanin, tapos takaw tingin lang naman, di natin nauubos, kaning baboy na yan. Sa mga restaurant, bibigyan ka ng napakarami. Sinasayang natin. Hilingin natin ang Lord of Hosts, sabi ni Isaiah, to provide for all peoples. Isaiah 25, 6-10. A feast of rich food. Yung hindi lang may makain, sasabihin ko rin, kailangan healthy. Yung kinakain natin ng mga itlog, halimbawa, wala nang tandang yan eh, chemical yan eh. Pinapakain nila ng chemical yung mga manok, nangingitlog. Pati yung manok, puno yan ng growth hormones para maprito ka agad ng mga fast food.
Dapat mga 50, 60 days yan kung normal. Napiprito na nila yan ng 23 days. Ang laki na eh. Chemical yan. Tapos nakakain ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, minsan nasisira ang hormones niyan. Yun ang ating ipanalangin, na sana mapakain natin lahat ng Pilipino, lahat ng mga tao sa mundo, na magmilagro uli ang Panginoon na antigin ang puso ng mga taong may responsibilidad na pakainin yung mga bata. 60% ng ating mga magsasaka, ng population ng Philippines, magsasaka. 8 million tons ang ating angkatin, o kung basta number 1 tayo sa pag-import ng bigas. While 60% are farmers. 60% of these farmers are women. Tapos kahapon, meron na naman libu-libong tonelada ng isda. Import na naman tayo. Ang dami nating magsasaka. Ang dami nating karagatan. Hindi natin mapakain yung ating mga kababayan. And Jesus, they all ate and were satisfied. As we feed our souls with the most holy Eucharist during this Mass, let us also pray that everyone will be able to eat, and that in the end they will glorify God, because that is the point of the miracles in the gospel.